Hey, kumusta? Ready ka na ba para sa isang super exciting na adventure? Kasi gayon, maghahanap tayo ng mga special at hidden messages. At hindi to basta-basta mensahe galing mismo sa Diyos. Kaya tara na, sabay nating simulan ang pagtuklas. So, ito yung malaking tanong natin, at baka yan din ang tanong mo. Paano nga ba nakikipag-usap sa atin ng Diyos? Isipin mo na lang, para tayong mga detective sa isang misyon, at hahanapin natin yung mga clues. At alam mo ba, yung mga sagot, mas malapit lang pala kaysa sa iniisip natin. Okay, game na. Simulan na natin yung unang clue. At ang best part, hindi natin kailangan pang lumayo para hanapin to. Kasi nasa labas lang. Oo, sa kalikasan mismo. Isipin mo, ang buong kalikasan, yung mga puno, yung langit, lahat, para siyang isang napakalaki at napakagandang sulat mula sa Diyos. Puno to ng pagmamahal at kapangyarihan niya, at hinihintay lang niya na mapansin natin. Ang galing, no? Tingnan mo to, yung mga malalawak na bukirin, parang sinasabi sa atin kung gaano siya ka-generous. Yung matatag na puno, pinapakita yung lakas niya. At kahit yung pinakamalit na bulaklat, parang bumubulong yan kung gaano siya ka-creative. Bawat isa sa kanila, parang nag-iimbita sa atin na, halika, kilalanin mo pa ako. At hindi lang yan sa mga dambuhalang bagay Mula sa mga bituin na sobrang laki, tingnan naman natin yung mga maliliit na detalye, tulad ng isang ibong maya. Pinapakita nito na ang pag-aalaga ng Diyos hindi lang malawak, kundi sobrang personal din para sa bawat isa. At ito ang ibig sabihin niyan para sa iyo at sa akin. Kung paanong inaalagaan niya yung maliit na ibon, ganun-ganon din ang pag-aalaga niya sa iyo. Bawat saya at lungkot mo, bawat ngiti at bawat luha, alam niya yan at mahalaga yan sa kanya. Nakakagaan ng loob, di ba? Oh, mula sa kalikasan, pasok naman tayo sa mga bahay natin, sa buhay natin. Kasi yung susunod na clue, mas malapit pa. Tungkol to sa paghanap sa Diyos sa mga normal na bagay na nangyayari sa atin, araw-araw. Isipin mo yung mga nangyayari sa'yo. Yung masarap na hapunan kasama ang pamilya mo. Yung yakap ni mami kapag malungkot ka. O yung pakiramdam na may nag-aalaga sa'yo. Alam mo ba? Lahat yan ay mga maliliit na paraan ng Diyos para bumulong sa atin na, uy, nandito lang ako, mahal kita. So ang ibig sabihin lang nito, kung titingin lang tayo ng maigi, makikita natin yung kabutihan ng Diyos kahit saan. Hindi lang sa mga malalaki at wow na bagay, kundi pati sa mga simpleng sandali lang. Kailangan lang nating buksan yung mga mata at puso natin. Okay, next clue. Para sa ating pangatlong clue, titingnan natin ang isang napaka-espesyal na aklat. At hindi to basta ordinaryong libro para tong personal na sulat na bigay sa atin mismo ng Diyos para mas makilala natin siya. At huwag kang mag-alala, hindi to boring na libro na puro rules. Ang totoo, para tong isang epic na story. Puno to ng mga bayani, mga matitinding paglalakbay at mga nakakabilib na adventures na lahat ay tumuturo sa isang bida. Sino kaya siya? Ayan, dito natin malalaman yung sagot. Ang pinakamahalagang punto ay ito. Ang buong Biblia, mula sa Genesis hanggang sa Revelation, ay iisang kwento lang, tungkol kay Jesus at sa sobrang laking pagmamahal niya para sa ating lahat. At para hindi ka mahirapan, ito yung ilang simpleng steps. Parang laro lang. Una, humanap ka ng tahimik na spot. Pangalawa, basahin mo na parang isang adventure story. Pangatlo, itanong mo sa sarili mo, ano nga kaya ang sinasabi nito tungkol sa Diyos? At pang-apat, dalhin mo yung naisip mo sa buong araw. Subukan mo, baka magulat ka sa mga madidiskubre mo. So ayan na, meron na tayong clues mula sa kalikasan, sa pang-araw-araw na buhay, at sa Biblia. Pero, teka, paano natin to lahat maiintindihan at pagkokonektahin? Don't worry, alam ng Diyos na kakailanganin natin ng isang special guide. Ito yung tanong na mag-uugnay sa lahat, di ba? Paano nga ba natin talaga lubusang maiintindihan yung mga mensahe mula sa isang bulaklak, sa isang yakap, at lalo na sa isang kwento sa Biblia? Dito na papasok yung banal na espiritu. Isipin mo siya na parang isang super helper o isang inner guide. Siya yung parang flashlight natin sa madilim na kwarto na tumutulong sa atin na makita at maintindihan yung katotohanan sa lahat ng clues na nahanap natin. At kitang-kita naman dito, di ba? Ang pinakatrabaho ng banal na espiritu ay tulungan tayong maintindihan kung sino si Jesus at ano yung ibig sabihin ng lahat ng clues na nahanap natin. Kumbaga, siya yung nagkokompleto ng mission natin. Okay, mabilisang recap.
4 na paraan para marilig ang boses ng Diyos. Una, sa kalikasan. Pangalawa, sa mga nangyari sa araw-araw na buhay. Pangatlo, sa kanyang espesyal na sulat, ang Biblia. At pang-apat, sa tulong ng kanyang banal na espiritu na nasa loob mismo natin. At ngayon, ang tanong ay para sa iyo. Pagkatapos ng adventure natin, sa 4 na clues na to, saan mo naman sisimulang hanapin ang mensahe ng Diyos para sa iyo ngayong araw? Tandaan mo, ang totoong adventure mo, ngayon pa lang nagsisimula.